mainit na balita mga kaboses ng masa, President Bongbong Marcos Jr. pababagsakin na ng mga Duterte. Senator Amy Marcos, inilabas na ang ebidensya laban sa kapatid. Mga Duterte nagsanib pwersa na para pabagsakin si PBBM matapos nitong siraan si Tatay Digong at sabihan pa ng adik. Aniya pa ng presidente ay ang tunay daw na protektor ay si former President Rodrigo Roa Duterte at hindi siya. Dito nga natin makikita na talagang ginagawa na ni Kuting ng Norte lahat ng kanyang makakaya para lamang masiraan ang mga Duterte para wala nang lalaban sa mga katiwalian na ginagawa nito sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman hindi na nakapagpigil ang mga netizens na ikumpara ang pamumuno ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa at kung paano sinira ni President Bongbong Marcos Jr. ang pinaghirapan ng ating dating Pangulo na ito. Dahil matatandaan nga natin na noong panahon ni Tatay Digong ay napakalinis na ng ating bansang Pilipinas at wala nang masyadong mga krimen at droga sa lansangan. Samantala naman noong panahon ni President Bongbong Marcos Jr. ay wala pang isang taon siyang nakaupo ay nagbabalikan na ang mga krimen at droga sa lansangan at ang nakakalungkot pa dito ay sila mismo ni Liza Smugs at Tambalos Los ang protektor sa mga katiwalian na nangyayari na ito. At heto naman, pakinggan natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na! Hi! Hello mga palangga! How are you today? This is your fair lady Maharlika na patuloy na magsisiwalat ng mga balitang nasa likod ng Malacanang. Okay, mula sa ating mga footing ahas. Kumusta kayong lahat? Good news sa ating mga kababayan mula sa Amerika, Canada, Europa, parts of UK, and Germany. Mga palangga, mag-download na kayo ng Sendwave app dahil libre ang pagpapadala ng pera sa Pilipinas gamit ang Maharlika promo code. So you'll get $20 for free credit. Ayan. So mag-download na mga hita. Okay? So mainit pa rin ang balitaktakan patungkol dito sa syempre sa ating kinabukasan, sa ating bayan. Unang tatalakayin natin, Duterte versus Araneta Romualdez. Baste, nag-sorry nga ba kay Amy Marcos? Lulubog na ang mga ganit. Okay, anong gusto niyo unahin natin? So mag-comment kayo dyan kung meron kayo mga katanungan. Okay? Ngayon, I'll try my best to answer your questions. Right? Okay, si Ma'am Parvina na laging present. Let's talk about nag-sorry si Baste kay Senator Amy. Okay? Narinig ko kasi sa interview ni Senator Amy na parang hiyang-hiya daw si Baste sa kanya at nag-sorry na ganyan-ganyan. Ano pagkaintindi niyo doon? Actually, mali lang siguro yung interpretation ng media at gustong palabasin. I don't think na pinagsisihan ni Baste yung kanyang mga statement, 'di ba? Yung challenge niya na mag-resign ang pulboronic president. I don't think na nag-sorry siya kasi sinabi niya 'yon. Ganito lang 'yan. Okay? Maaaring ganun din ang pagkakaintindi ni yun din naman talaga ang message na nag-sorry siya kay Senator Amy hindi dahil sa statement niya. Ganito kasi yan mga palangga, di ba? Pag may kaibigan ka na nasabi mo yung mga bagay na masakit, parang, uy, pasensya ka na, nasabi ko yun, di ba? Pero kasi yun naman talaga yung totoo. Yun naman talaga yung nararamdaman ko, di ba? Pasensya ka na, natamaan ka ng bonggang-bongga. But I don't think na nagsusorry siya dahil nagbanggit siya ng
mag-resign, okay, ang puting. So, nami-misinterpret kasi ng mga dogyots ba, ng mga dogyots. Ay nako, vindicated na naman tayo today, mga palangga, na pagbibigyan na tuloy na si Pangulong Duterte ay puting ahas. Okay? Kasi doon sa kanyang press conference gabi, wala na ako energy, talagang bangag na rin ako, mga palangga, sobrang bangag na sa kapaguran. Okay, may maganda tong. Mag-comment kayo dyan, mga palangga. Looking fresh, sabi ni Cariton Liverstick. Nag-sorry sa ate, not because he doesn't mean it, but nag-sorry kasi kapatid niya. Oh, nag-sorry na, sorry, parang tama ka. Nag-sorry si Baste dahil nandoon harap-harapan, talagang, wala pa pala si Amy doon. Nung maaga, nagsalta si Baste na mag-resign ka na wala pa si Amy doon. At, di ba, tapos nung nagsaltaan si Pangulong Duterte, shock na shock yung face lock ni Senator Amy, pero ulitin ko muli. Okay? Etong ating puting ahas, hindi ito pwedeng magsinungaling. Siyempre, intindihin natin si Senator Amy na kapatid niya yun eh. Di ba? Mahirap talaga dugo mo na ididiin mo sa kumunoy. Okay? So, para mailigtas mo ang kapatid mo, iiwasan mo ang mga bagay-bagay na mga tinatanong sa'yo. Like, tinanong si Senator Amy doon sa kanyang press con kanina na ano ba ang masasabi niya tungkol sa patutsada ni revelation, actually it's not patutsada, revelation ni Pangulong Duterte na ang kapatid niya ay nagpupulburon. Ang sabi niya, nakakaloka. Sabi niya, ay naku, bala. Parang, bala silang, umiiwas pusoy siya. Okay? And we have to accept and understand kung ano yung magiging yung responde niya doon sa statement. Sabi ni John Wick, nagmamalinis. I don't think na nagmamalinis siya, palangga. Kumbaga na-corner na siya. Kasi nga, actually may post pala si Daryl Yap. Okay? May post siya dito, i-connect natin. Daryl Yap, nasaan ka na? Hitay. Nako, itong batang ito, bata pa to eh, pero magaling eh. Daming alam sa buhay, 'di ba? May bago siya ngayon, yung insane mother, okay? So dito sa sinabi ni Daryl, ito. Okay, may sinabi siya dito kanina. Okay, hindi ito eh. Sabi niya, hindi ito. Okay. Wala na. Ba't nawala yung message ni Daryl dito? Na parang si Amy Marcos ayan, ito pala. Sabi niya, ito sabi ni Daryl 2 days ago, bakit pumapayag kang ganyanin ka ng asawa ng kapatid mo? Utang nila sa yung lahat ng ito. Ikaw lang ang nagligtas sa kanya sa narco list. Di ba? Naaawa lang ako sa iyo. Although, I think sabi ni Daryl, katatapos lang ng Linden series niyan, gusto kong tumambling from Marcos Mansion to Ocean Adventure. Siguro pareho kami ng puting ahas ni Daryl Yap. Namnamin natin, bakit pumapayag kang ganyanin ka ng asawa ng kapatid mo, which is si Liza Smugs. Okay? Si Liza Ahas Araneta. Utang nila sa iyo ang lahat at ikaw ang nagligtas sa kanya sa narco list. Naaawa lang ako sa iyo. So, kung yung itataas ang comprehension sa mga sinasabi ni Daryl at sinabi ko sa inyo na nagmanikluhod si Senator Amy kay Pangulong Duterte para hindi isama sa narco list si Kuting na nagpupulburon, tumpak, di ba? Kabog sa banga. Okay? So, sabi ni Imelda Ligaspi, tama lang yung sinabi ni Mayor Baste. So, it's the same thing. Alam mo, mahirap talaga ang kalagayan ni Senator Amy. Pero ganun pa man, kahit ano pang i-deny ni Senator Amy, kahit itago niya ni Amy ang kanyang nararamdaman sa kapatid niya. At ako dati, pinupuwersa ko siya, di ba? Pinipiga ko siya, binibigyan na nga siya ng taning. At then sabi ko sa inyo, may magaganap na bonggang-bongga ngayong January. Okay? May magaganap. Kung nakakasunod kayo sa akin, alam niyo yung sinasabi ko. At ito yung nagmagaganap na sinasabi ko. Itong mga nangyayari ngayon. Hindi dahil may bolang kristal ako,
kung di may mga puting ahas tayo. Okay? So ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na si Darrell ay kaibigan ni Senator Amy, then maari yung puting ahas ko, kakilala rin ni Darrell, I don't know about that. But, so, kumbaga, paninindigan ko yung sinabi ng puting ahas ko na nakbamakaawa talaga si Senator Amy na huwag isama sa narco list ang kanyang kapatid. Kaya dyan sa statement na yan, si Amy, kundi dahil kay Amy, niligtas na si Kuting ng Norte. Okay. So, 3 points. Okay? 3 points yung gusto kong ipakita sa inyo dito doon sa press conference ni Digong, okay? Ni Pangulong Duterte. Ano yung 3 points na yon? Tignan natin dito yung 3 points. Okay, yung statement niya kanina, kanina ba dyan sa Pilipinas? Girls, yung dami ng mga mensahe dito. Okay, dito na lang. Patungkol dun sa pagpapa-appoint ni Kuting, okay, ni Kuting para maging Department of Agriculture Secretary. Nakita nyo? So mismo si Pangulong Duterte ang nag-report sa inyo at nag-confirm sa inyo na 2023, mga first quarter of 2023 ko sinasabi na si Lisa Marcos, si Lisa Ahas Araneta, actually, let's tawagin natin siyang Araneta kasi hindi naman talaga siya Marcos, di ba? Si Lisa Araneta, na putod, mudlo, mismong sinabi niya sa akin, okay? Mismong sinabi niya sa akin na i-push ko kay Bongo at kay sa kampo ni Pangulong Duterte na ipa-appoint si Kuting as Secretary of Agriculture. So ngayon, ilang taon ako nakipaglaban dyan. From August 2022, nagsimula na ako nag-knock-knock. Pero na-in-expose ko sa inyo itong mga na-expose na ngayon ni Pangulong Duterte siguro mga first quarter of 2023 o January, ganyan. So isang taon ko nang paulit-ulit sinasabi sa inyo yan. So tumpak na naman tayo dyan. Vindicated na naman ang inyong fair lady kasi gustong-gusto talaga ni Lisa ipa-appoint si Kuting sa agriculture. Yung pala, makikipagsabuatan lang sila sa smuggler at ito pala ang business nila. Which is right now ang nangyayari with Michael Ma. So, kagabi o kahapon dyan sa Pilipinas, yung tungkol sa DA, kinonfirm ni Pangulong Duterte no less than the former president of the Philippines. Di ba? So, kabugsabangan na naman ang lola mo. So, number 2 na sinasabi ni Pangulong Duterte na si Kuting ay nagpupulburon, sumisinghot ng pulburon kasama ang mga kaibigan niya, 'di ba? Nabanggit niya yung Tadeco, nabanggit niya yung sa Davao, 'di ba? Yung mga kaibigan ni Kuting, 'di ba? Sino ba binanggit ko diyan sa inyo? O 'di ba si Dark Choco? O sino ang jowa ni Dark Choco? Yung artistang maganda, 'di ba? Si si Dadon. 'Di ba? So, na-confirm niya 'yon. At ano bang ginagawa ni Dark Choco diyan? Palamuti. Hindi palamuti palaitim. Kasi dark nga, 'di ba? Nakakaloka. So, 2 points. Imagine niyo. So, sa kabila ng inaway-away niyo ako noon, ha? Ninyo ako, ginmura-mura ninyo ako, pero it's okay. 'Di ba? Sinabi ko nga mga palangga sa inyo. Sabi ko nung time na nagsalita talaga ako 2022, sabi ko, imagine mo binangga ako kayo. Okay, let's talk about Germany later palangga. Jack Spider. Imagine niyo, pinagkaisahan niyo ko, inaway niyo ko. Grabe naman kayo. But anyway, sabi ko, darating ang panahon na mabubuksan din ang inyong isipan. And that's the purpose of it, ng pakikipaglaban ko. Hindi ko inaaway ang mga vloggers. Maliban na lang, talagang kung sila ay involved sa pagngawat ng pera, which is yung mga dugyots, involved talaga. Pero hindi ko sila binibigyan ng, ng limelight, kumbaga, even though bayad sila ni Lisa Smugs. So, you're there. Nag-trust kayo sa alindog ko, kaya sama-sama tayo ngayon na vindicate. So, number 3, yung sa rehab. Diba? Although, iba lang, I don't know kung anong, hindi, ang sinabi ko sa inyo, yung recent na
pumunta si Kuting sa Germany, doon yun sa stem cell kasi mayroon siyang iniindang sakit. Okay? So, sabi ni Sisangina, your hard work, okay? Your hard work paid off, Madam Marlica. Magtanong kayo ng ano dyan, ng mga, mag-question kayo at later on, try kong sagutin yan. So, kabog na naman sa banga. Okay? Kabog na naman ako sa banga. Tumama na naman ako. Actually, pwede na yata ako mag-retire. Pero hindi pwede dahil andyan pa rin sila. And, mga kababayan, yung lahat ng pinag-uusapan natin dito, ito talaga ay mga, sabi ko nga, A1 information. At ang sabi ni Pangulong Duterte doon yata sa isa kanyang, what you call it, sa kanyang press con, tignan ko lang yung mga tinanong, mga statement niya dito. Okay, na wag siyang hahamon-hamunin ni Marcos or else hahalongkatin niya yung listahan or yung ebidensya laban kay Kuting na siya ay sangkot sa narco list. Alam mo, sa totoo lang, umiikot na ang tumbong ni Kuting. Umiikot na ang tumbong ni Liza. At alam nito si Senator Amy, merong video palangga. Okay? Kung meron maglalabas niyan, again, hindi ako. Ano sabi ni Pangulong Duterte? Ang burden na kay Kuting patungkol dito sa pagpupulburo niya. Ang sabi pa nga ni Pangulong Duterte diyan ay mag-ano sila sa Luneta, 'di ba? Magsama mag-ano sila doon, magpa-check sila ng bonggang-bonggang. Kasi sabi ni Pangulong Duterte doon tungkol sa pagiging pulboronic ni Kuting ay kaya hindi niya inappoint si Kuting sa DA kasi nga alam niyang durugista o pulboronic. Kaya nga hinahamon niya na bilang isang presidente, ang sabi ni Pangulong Duterte, pumunta sa Luneta at doon ay magpa-check up silang dalawa kasama siya. Oh, you know what I mean? Sabi pa nga niya, doon tayo sa Luneta, magpakuha tayo ng dugo doon. Sabi niya, independent entity o doktor. Magpakuha rin ako. O sige, pati ako. Pakuha siya ng blood test. Sabi niya, bakit ka pumunta sa Germany right before the campaign sa presidency? Bakit nagpa-rehabilitate ka doon? So, tumpak lahat at makita niyo naman yung manifestation sa ngiwi-ngiwi ni Kuting. Diba? Ang dami namang video na lumalabas dyan. So ngayon, itong mga eksenang ito, dapat nga tuluyan na silang mawala na, pero parating na. Lumulubog na ang kanilang bangka. Okay? Lumulubog na. May mga post na si Atty. Glenn Chong. Maybe let's interview again Atty. Glenn Chong. Kasi may bagong mga development. So, wala nang kwenta, okay, na manatili pa si Marcos Jr. dyan sa pwesto. Kasi actually, mga palangga, ang tunay na kalaban ng taong bayan talaga. Ito kung titignan mo yung pangyayari, ang pinakapunot dulo ng paghihirap ninyo, nito mga pinag-uusapan nating People's Initiative, itong mga bribery, ay si Lisa Araneta. Okay? Siya talaga ang punot dulo at si Martin Tambaluslos. Silang dalawa ang tandem. Kasi nga, si Kuting ay isa lamang tauhan. Ginujombag nga, di ba? Nakita niyo, nakabalik na ba sila ng Pilipinas? Nung pumunta sila ng Vietnam, dahil nga nagalit si Lisa Smugs, dahil kinamayan ni Kuting si Inday Sara. Actually, I don't know kung nabanggit ko ito kagabi, dahil medyo bangag na rin ako, pagod na rin ako doon. Pagsakay pa lang sa aeroplano, magkahiwalay na sila. Okay? Magkahiwalay sila sa upuan, may tension na nagaganap. Paglapag nila sa Vietnam, dinig na dinig, bago sila magjugjugan o jumbagan sa loob ng kwarto nila o anuman pinagagawa nila doon, narinig po ng mga taga-embassy ng Vietnam. Okay? Na Philippine Embassy in Vietnam, rather. So, yung Philippine Embassy natin sa Vietnam, di ba, sinusundo yung mga yan, ganun yung protocol di ba, i-accommodate sila. So, narinig doon. Actually, pinagbibintangan na ngayon ni Lisa, galit na galit si Lisa sa mga empleyado o mga staff ng Embahada ng Pilipinas sa Vietnam at pinapahanap niya buang na talagang gaga, di ba?
Juang-juang na. Tapos si Kuting walang magawa. Imagine mo, Kuting, ginombag ka sa New York, binato ka ng folder. Yan, na-witness ni Attorney Glenn Chong yan. That was before your presidency. Binato ka ng bonggang-bongga. Tapos pinarinig dun sa embahada sa mga Pilipino, you have to speak up. Kaya lang baka mawalan ng trabaho itong mga taga-embahada ng Pilipinas sa Vietnam. So imagine mo na dahil sa pagiging isip ahas, isip bata nito ni Lisa Araneta, na punong-puno ng pait, okay? Punong-puno ng pagnanakaw sa katawan, punong-puno ng pandorobo, wala siyang pakialam kahit bastusin niya ang kanyang asawa na under Bisaya. So definitely talaga, ang kalaban talaga ng mortal ng taong bayan, kundi si Lisa. Si Kuting tau-tauhan nga lang si Kuting, but dahil si Kuting ay under Bisaya, syempre, alangan naman i-chapera natin siya. Di ba? Takot siya. Siya yung dahilan dahil binudol niya ang Pilipino. Okay? Binudol ni Kuting ang sambayan ng Pilipino na dun sa mga pangako niyang kasinungalingan. Di ba? So, so yun ang missing your eyeglasses like Batman. Di ba? Naka-eyeglass na naman, naka-sunglasses na naman ba si Kuting? So, yan ang katotohanan. Hindi pwedeng isinungaling yan ni Lisa. Kasi even sa Thailand, naalala nyo yung naghipuan ng tahong doon? Yung dati niyang PMS, si Zinaida Angping, yung asawa niyang si Lolo Angping. Remember that? Nagwala din si Lisa doon. So, hindi na po itong bago ang pagwawala ni Lisa Araneta, Butod, Mudlo, Putot sa pagjojombag kay Kuting. So, magtatagal pa ba tayo, bayan? Na ganito ang presidenteng, ito ang presidenteng walang yagbols, tas binabatok-batukan lang? Kung ang presidente mo ay binabatok-batukan at binubulyawan ng isang putot, isang mudlo, okay, isang Lisa Smugs na laklakera, polboronic, kasi hindi na nga nagpa-function ang kanyang brain cells. Once na ang utak mo ay pinasukan mo ng sobrang alak at nikotin sa katawan, di ba? Lahat ng sobra may tama yan. Okay? So bangag na. So ano pang ginagawa ng mga people, like PSG, PSC, itong mga taong supposedly nagpuprotekta sa presidente. Na ano ginagawa nila? Imagine mo, o baka bayad na sila, o baka nag-aantay lang sila ng tamang panahon. Binubulyaw-bulyawan si Kuting ng isang babaeng dugyot. Tignan mo itsura, mukhang kordoroy. Mukhang ampalayang kuritot. Diba? Ganon. Kasi kiniklaim nga na most powerful siya. At wala siyang pakialam sa taong bayan. Wala siyang pakundangan na nakawin ang pera. Wala nga silang pakialam na magpanalo sa loto. Kaya sama-sama silang nagiging milyonaryo. Diba? Kaya you have to speak up. At itong video na ito, merong video. Okay? Ngayon, huwag niyong hahamunin ang mga taong hinahamon ninyo. Alright? Di ba sinabi ko to? I think sinabi ko to sa inyo na itong January na ito, na baka kapag nangyari na ito yung pag-pronounce ni Pangulong Duterte. Alam ko na naisabihin ni Pangulong Duterte yan. Naunahan, you know that if you follow my blog. Diba? Alam ko nang gagawin ni Pangulong Duterte, pero hindi ko alam na ganito kaaga. Na ganito kaaga niyang sasabihin. Ang sabi ko sa inyo, once na nagbigkas si Pangulong Duterte tungkol dito sa pulwan, baka hindi na ilabas ang video. But hindi ko naman hawak ang alas. Alright? Hindi ko naman hawak ang alas. Kaya nga, ang nagiging kawawa dito mga palangga, ang taong bayan, habang tayo ay busy dito sa kamumura sa mga buwakan ng ina, busy sila sa pagnanakaw sa custom, sa agriculture, sa PPA, sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya dapat talagang, sabi ni Ray Christopher Mercado, ay mag-step down na siya. Nakakahiya ka na, Marcos Jr. Nakita mo ba yung tanungin mo yung sarili mo. Tama na yung mga motherhood statement mo. Tama na yung mga script mo. Mismo ang kapatid mo nagsalita. Mahal ka lang ng kapatid mo. Kaya hindi kanya masabi-sabi, harap-harapan
na si Amy Marcos ay lumuhod o nagmanikluhod, nagmakaawa kay Pangulong Duterte para hindi ka pangalanan sa one of the, pulboronic. Diba? Kaya nga alam din ni Pangulong Duterte na nagpa-rehab ka. Alam mo, mabait, alam mo, nabasahin ninyo. Si Pangulong Duterte ay mabait din siya kay Amy. Kasi, pwede yan ang sabihin na Amy, lumuhod ka eh. Amy, nagmakaawa ka kung hindi dahil sa'yo. Nakita niyo yung pagiging great, mabuting kaibigan kay Amy. Kaya ang away talaga, actually, ang away, well, by the way, hindi naman ang mga Duterte nag-start ng away. Ang nagsimula ng away na ito, hindi lang away ito ng Duterte at Romualdez or Araneta or Marcos. Ang away dito ay Filipino, 110 million Filipinos versus itong mga hinayupak na to, katulad ni Lisa, ni Romualdez, ang mga kongresistang, mga politikong tumatanggap ng bribe at nagnanakaw ng bayan. Ng pera ng bayan. So, yan yung issue natin dito, mga kababayan. Ngayon, ano pa mga eksenang pinagsasabi ni... ito nga, sorry. Nag-sorry sa kanya. Alam mo kasi tinitwist ng media eh. Sabi niya, ngayon pa man lumapit at humingi raw ng sorry sa kanya si Davao City Mayor Duterte na nananawagang mag-resign ang kanilang kapatid. See, twisted talaga ang mainstream media. I don't think, again, na nag-sorry si Baste dahil nabanggit niya na mag-resign, na nawagan siya na mag-resign na si Kuting. Nag-sorry siya kasi harap-harapan nandoon yung kapatid. Pasensya ka na kasi, kailangan ko lang talagang, kapatid mo yun, but I have to say it. Ganon. So, pinipilit, okay? Pinipilit, nakakatawa din si Pangulong Duterte. Pinipilit nila ang tungkol nga na si Pangulong Duterte ay under the influence of Fenta, which is sinabi na nga ni Pangulong Duterte na yung ginagamit niya, patch, yung parang salon pass, diba? Yung sinabi niya. So talagang tinitwist nila. Nakita niyo napakagaling ni Pangulong Duterte na, na sumagot. Si Kuting wala sa hulog talaga. Okay? Wala siya sa hulog. At ito naman si Kuting ay denial siya. Pilit niya na sinasabi ni Kuting na ang unit team ay buo pa. Pero ang totoo, hindi na buo ang unit team. Wala na pong unit team, mga kababayan. Dahil nga ang ginagawa ni Marcos Jr., ni Araneta Romualdez ay sobrang-sobra ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at pagwawalang hiya sa inyo. So remember yung hearing nila dyan kahapon? Anong napag-usapan doon? Gumastos sila ng 55 yung grupo ng pirma na bayaran ni Romualdez, mga palangga, ay gumastos ng 55 million. Okay? Mula doon mismo sa bunganga nung isa sa mga conveners ng itong pirma. Okay? Itong pirma na ito, gumastos sila, itong Noel Onyate na ito, gumastos sila ng 55 million noong January 9 para bayaran yung kanilang ads, yung EDSA Puera, para nga magkaroon ng charter change. Doon harap-harapan na nagsisinungaling, na dinidefend niya si Romualdez na kesyo daw nag-meeting daw sila. Ay doon kasi yun sa doon sa meeting place. 'Di ba? Tinatanong siya ni Senator Amy, ng mga senators doon, kung sino sigurado ka ba na hindi kasama si Romualdez at saka si Zaldico doon sa meeting ninyo tungkol sa charter change. Sabi niya hindi. Tapos pinakitaan siya ng picture na ito, January 9 yata yung picture, January 9. Ito, malinaw na nandoon si Romualdez at si Zaldico. Tapos, ang daming palusot. Tanga ka na lang kung nagpapaniwala ka. Tapos, sinita ni Senator Amy yung nagko-coach sa kanya. I think that was Attorney Abisado, yung parang counsel niya. So, binubulong-bulungan itong si Onyate, Noel Onyate. Yun nga, yung kasabot ni Romualdez. Ano ang sabi? Ito, matatawa ka. Ano sabi nitong counsel? Sabi niya, kasi merong difficulty of hearing etong si Onyate. Question, mga kababayan. Kung kaya nitong
lead convener na ito na si Noel Oñate na ginisa doon sa Senado na magbayad ng 55 million, which is sabi niya half of it daw ay galing sa pocket niya, 27.5 million pesos siya daw ang nagbayad, which is obvious na nagsisinungaling. Kung kaya niya magbayad ng 27.5 million para doon sa EDSA Puera na yan, di ba? Na ads, hindi niya kayang bumili ng hearing aid. Tangay na magkano lang ang hearing aid? Wala pang 1 million, wala pang 100,000. Magkano ba hearing aid ngayon palangga? Hindi ko pa kasi kailangan eh. Diba? Baka 2,000 piso lang. Cash pa daw. Okay? Sabi ni Lucky yeah, it was cash. Imagine mo, ang mga dahilan, kaya siya kino-coach kasi talagang huling-huli na sa mga sagot eh. Na sinungaling talaga. Okay? Huling-huli ng mga buwaka ng ina. Nasasabihin may diferensya lang daw sa hearing. Dapat bumili ka ng hearing aid. Magkano ang hearing aid? 40,000? Seriously? Eunice? Oh wow, hindi ko alam yun ha. Oh, mahal naman pala. Baka bonggang-bongga na yun, no? Okay? So, mga palangga, ito, tignan natin may hearing aid dito. Magkano ba hearing aid sa Amerika? Ay, oo nga. Oh, okay, merong $1,400. Merong $299. May $2,490 sa Best Buy. Okay, now, okay, malinaw yan. So, imagine nyo may mga palusot. Kaya niyang maggastos dun sa EDSA Puera ads para linlangin ang taong bayan, para sa charter change na mapanglinlang sa taong bayan. Hindi niya kaya bumili ng hearing aid. Anong kasyotahan, di ba? Nauutal si Oñate, sabi ni, depende sa